Samuel POV. Nagising siya sa ingay ng telepono niya, dahil sa nakainom siya kagabi, masakit ang ulo niya ngayon. Napabangon na siya nang hindi pa rin tumigil ito sa pagriring kaya dinampot na niya ito at sinagot. Hello. Oh, what the? Dude, where are you? You're late already. The board members are getting pissed now, salita ng kausap niya. Dude, I forgot. Tell them to wait for me in a minute. I'll be there, bili niya dito. Kaya bumangon na siya at dumiretso sa banyo, para maligo at makapagbihis. Pagkalabas niya ng kanyang banyo, napatingin siya sa pulang mantsa sa kobre kama niya. Napamura siya sa sarili, malinis pa pala ang babaeng kaniig niya kagabi. At hindi na siya nakapagpigil pa at naangkin na niya ito. Naalala pa niya kung paano niya ito angkinan, mula nang pumasok siya sa kanyang kwarto, at nakita niya itong natutulog sa kama niyang hubad, hindi na niya napigilan ang sarili. Ngunit sino ito? Paggising niya wala na ang dalaga. Mag-isa na lang siya sa kama niya. Pero tandang-tanda niya ang itsura nito kung sakali mang makita niya ito ulit. Pagkatapos niyang magbihis, nagmamadali na siyang lumabas, at sumakay sa Ferrari niyang sasakyan, at pinaharurot papunta sa opisina niya. Hindi pa maayos ang pagka-park ng kotse niya nang tumapat ito sa harapan ng building niya. Bumaba na siya agad at initsa na lamang ang susi sa gwardiyang naroon. Alam na nito kung ano ang gagawin. Dali-dali siyang pumasok sa private elevator niya, patungo sa floor kung saan ang conference room. Dude, where are you? Your board members are already angry, salubong sa kanya ng kaibigan. Sorry dude, nakalimutan ko na ngayon pala yun, sabay tapik niya dito sa balikat nito habang papasok ng room. I'm sorry gentlemen, I'm late now, let's proceed with the meeting. Kaagad namang sumunod ang mga ito, at nag-umpisa na, tiningnan lamang siya ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng kanilang meeting dumiretso na siya kaagad sa kanyang opisina, at doon naabutan ng mga loko-loko niyang mga kaibigan, kompleto ata sila ngayon. Dude, what happened? Did you enjoy last night? Tanong ni Jason sa kanya. Woo, dude, I'm sure enjoy yan, kung hindi ko pa tinawagan malamang, hanggang ngayon nagpapasarap pa yan, biro ni Nike sa kanya. Wow dude, magaling ba? Ani Spencer sa kanya, maganda ba dude? Tanong ni Arnold sa kanya. Yeah, she's a one of a hot mga dude, she's innocent, kwento niya sa mga ito. Really dude, tila hindi makapaniwalang sabi ni Jason sa kanya. What dude? Nagulat namang sabi ni Arnold, how come dude? They told me she's an expert at magaling daw ito sa kama. Who said that dude? Balik niya dito. The woman I talk, she said it's an expert at magaling daw talaga, ani pa nito. So why is she a virgin dude? Naguguluhan niyang sabi sa mga ito. Baka mali ang babaeng dinala sa'yo dude. Sabi ni Nike. Pero dude, kung ibang babae, paano nakapasok yun sa kondo ko? Yeah, that's a big question mga dude, sabi ni Jason. And beside last night I didn't use protection, what if she got pregnant? Nalilito niyang sabi sa mga ito. Oh, easy dude, we will wait after 1 month if she will come to you, at sabihin niyang buntis siya, then you have to decide, ani Spencer sa kanya. For now we'll just wait dude, I'm sure natandaan mo ang itsura niya, tanong pa ng kaibigan. Yeah, I never forget her face mga dude. Dude, mukhang tinamaan kayata, malakas ang pagkangisi nito sa kanya. Kaya inambahan niya itong babatukan sana, ngunit naunahan siya nitong lumayo sa kanya na humahalak-hak. I don't know mga dude, I feel disappointed. When I wake up she was not there anymore, only the red stain on my blanket, and I never had a chance to know her name. Malungkot niyang saad sa mga ito. Well just wait dude, I know if nabuntis mo yun, maghahabol yun sa'yo, especially she will know who you are. Sabi ni Arnold sa kanya. Anyway mga dude, I have an overseas meeting sa Singapore. You want to come with me? Tanong pa sa kanila. I will dude, basta ba libre mo? Ani Nike. Dude, sa yaman mong yan ang hilig mo sa libre, bawasan mo naman yang bilyones mo, sabay bato dito ng tinuyumos na papel. Napahalakhak na lang silang magkaibigan, alam naman nila ang ugali ng kaibigan nilang si Nike. Dude, sasama ka ha? Balik tanong sa kanya. I will fix my schedule, especially now naka-leave pa ang secretary ko now, I'll call you. When was it anyway? Sa Friday pa naman, but we will leave at Thursday afternoon, imporma pa nito. Okay dude,
Ikaw Spencer and Jason. Sama ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Of course dude kami pa ba mahuhuli? Sagot ng mga ito. Okay we'll fix then we just stay there for 3 days Sunday night ang balik natin dito. Now may one ko na muna kayo, sabay talikod sa kanila at lumabas ng opisina niya. Hindi na rin ako magtagal dude, and Spencer. Good luck. Sa'yo dude sana makita mo pa ang babaeng yun. Tapik nito sa kanya at sumunod na rin kay Spencer at Jason palabas ng opisina niya. For the first time ngayon lang siya naguluhan sa nangyayari sa kanya. Sa dami-dami ng babaeng kinakama niya, ngayon lang siya nakaramdam ng kakaiba. Lauren POV. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay nagkakagulo ang mga katulong nila. Senorita Lauren, buti dumating ka na. Saan ka ba galing tanong ng mayordoma nila sa kanya? Bakit man ang anong nangyari? Kinakabahang tanong niya dito. Ang daddy mo isinugod sa hospital inatake na naman sa puso. Naiiyak nitong kwento sa kanya. Bigla na lamang siyang nanigas sa kinatatayuan niya, nang marinig ang sinabi ng mayordoma nila. Kung hindi pa siya tinapik hindi pa siya bumalik sa katinuan. Manang saang hospital dinala ang daddy ko? Tanong niya ulit ng mahimasmasan ito. Sa Fuentebella Hospital Senorita Dalian muna baka hindi mo abutan ang ama mo. Nang marinig yun dali-dali siyang sumakay sa kotse niya, kahit nanginginig pilit niyang nilalakasan ang loob niya. Bakit inatake si daddy anong nangyari dito? Nang makarating siya ng hospital, dumiretso siya ng information para ipagtanong ang kwarto ng daddy niya. Ni saang room ang pasyenteng si Mr. Harrison, kaagad niyang tanong sa reception area ng hospital. Ma'am nasa ICU pa siya. Inoobserbahan pa, malala po kasi ang pag-atake sa kanya sagot ng nurse sa kanya. Salamat miss tumakbo na agad siya papuntang ICU. Naabutan pa niya ang mommy Aiko niya na umiiyak sa labas. Mommy anong nangyari kay daddy? Pero sampal ang inabot niya dito. Ikaw ang may kasalanan, kung bakit na-hospital ang daddy mo dahil sa kalandian mo. Galit nitong sabi sa kanya. Napaiyak na lamang siya sa narinig. Alam na niya kung bakit may sinabi na si Karen sa daddy niya. Kaya ito inatake. Napahagulgol na lamang siya sa sarili, alam niyang kasalanan niya ito, kung anong mangyari sa daddy niya. Pag may masamang mangyari sa daddy mo, hindi kita mapapatawad Lauren, galit pa ring sabi ng mommy Aiko niya. Nang lumabas ang doktor, kinausap na siya nito na malubha ang pagkaatake dito, dahil pangatlong beses na ito. Dok pwede ko bang makita ang daddy ko? Iyak niyang sabi sa doktor. Sige iha, pasok ka na pagpayag ng doktor sa kanya. Agad siyang pumasok dito, nakita niya itong maraming nakakabit na mga aparato dito. Awang-awa siya sa itsura ng daddy niya, ito na lamang ang natitira niyang nagmamahal sa kanya, pero baka mawala pa ito, paano na siya mag-isa na lamang siya hindi niya kakayanin. Daddy, lapit niya dito kahit pigilan niya ang mga luha, kusa lang itong nag-uunahan sa pagpatak at hindi mapigilan. Daddy, please wake up, lumaban ka dad. Huwag mo akong iiwan, ikaw na lang ang nagmamahal sa akin. Wala na din si mommy please dad wake up. Pagmamakaawa niya dito na hilam na sa luha ang mukha niya. Hawak niya ang mga kamay nito, ayaw niyang bitawan baka bigla na lang mawala ito sa kanya. Naramdaman niyang may pumisil dito, kaya napatingin siya dito at dilat na ang mga mata nito. Gising na ang daddy niya. Dad please pagaling ka na iyak na rin niyang sabi. Lauren, mahal na mahal kita baby kami ng mommy mo, putol-putol nitong sabi sa kanya. Daddy please magpahinga ka muna tatawagan ko lang ang doktor. Ngunit pinigilan siya ng daddy niya. Magpakatatag ka anak pag wala na si daddy, tandaan mo mahal na mahal ka namin patawarin mo si daddy. No, dad please don't say that mahal na mahal din kita dot wag mo ako iiwan daddy please, umiyak na siya ng todo. Nang biglang tumunog ang aparato nito na naging isang linya na lang. Daddy ko please wag mo akong iwan, hiyaw na niya dito sa kanagdatingan na ang mga doktor, para revive itong ngunit wala na. Iniwan na siya ng daddy niya. Maglupasay man siya wala na siyang magagawa, patay na ang daddy niya, at iniwan na siya mag-isa na lang siya paano na siya. What did you do Lauren? Ikaw ang may kasalanan nito pinatay mo ang daddy mo, paninisi pa sa kanya ng mommy Aiko niya. No, mommy it's not my fault, sagot niya dito. Don't call me mommy you're not my daughter si Karen lang ang anak ko, kasalanan mo ito, sigaw na nito sa kanya at sinampal pa siya. Napigilan lamang ito nang dumating ang doktor na nag-aasikaso sa daddy niya.
Mrs. Harrison, dadalhin na sa morgue ang bangkay ni Mr. Harrison, pakyasikaso na lamang po doon. Nanlulumo na lamang siya, talagang iniwan na siya ng ama niya. Lupaypay na ang katawan niya, buti na lang nadaluhan siya ng yaya niyang dumating, hinihingal pa ito nang makita siya. Anak, magpakatatag ka, andito pa ako, hindi kita iiwan, halika na, ayusin na natin ang bangkay ng daddy mo. Sumunod siya dito, nagulong-gulo ang isip at sobrang mugto ang mga mata. Yaya, paano na ako, mag-isa na lang ako, iniwan na rin ako ng daddy ko, iyak pa rin niya dito. Anak, andito ako para sa'yo. Wag mong kalimutan yan, niyakap na siya nito. Salamat yaya, sana wag mo rin akong iiwan. Hindi anak, wag mo isipin yun, o siya, halika na, puntahan na natin ang daddy mo, hila na nito sa kanya patungong morgue. 3 araw na rin ang lumipas mula nang ilibing ang daddy niya, hindi na niya pinatagal pa ang burol. Dahil wala naman silang mga kamag-anak, halos nasa ibang bansa na, kaya pinalibing na niya ito agad. Señorita Lauren, nasa library na po si attorney at ang mommy mo, hinihintay ka na nila, sabi ng katulong sa kanya. Sige, ani, pakisabi, susunod na ako, utos niya dito. Ngayon nasasabihin ng attorney nila ang last will and testament ng daddy niya. Kaya dumiretso na siya sa library para makausap ito. Maupo ka na para mabasa na ang huling habilin ng ama mo. Iniabot sa kanya ng abogado ang isang sobre na naglalaman ng sulat ng ama. Mahal kong Lauren, kung mababasa mo ito, alam kong wala na ako sa mundong ito anak. Mahal na mahal kita, pero may mga bagay na dapat isakripisyo para sa kapakanan mo. I'm sorry anak, kung hindi ko matupad ang pangako ko sa iyo na hindi kita iwan. Alam kong matatag ka at kaya mo ang sarili mo. Tutulungan ka ng mami mo at ate Karen mo sa pagpapalakad ng ating mga negosyo. Habang hindi ka pa umabot sa edad na 23, ang makukuha mo ay 5 milyon lamang. Si attorney na ang bahala sa lahat anak. Mahal na mahal kita. Daddy, hindi siya makapaniwala na ipagkatiwala ng daddy niya sa mami Aiko at Karen ang lahat ng ari-arian nila. Nakikita niyang lumiwanag ang mukha ng ina-inahan niya nang malaman ito. Wala na siyang magagawa dahil yun ang nakasaad sa sulat ng ama. Iha, sa ngayon sila muna ang magpapalakad ng lahat ng ari-arian niyo, dahil hindi mo pa kaya itong mapangasiwaan, pero ang 5 milyon i-deposit na ito kaagad sa account mo, pirmahan mo na lamang ito, para mailipat sa kanila ang pagpapalakad ng kumpanya niyo. Pagpapaliwanag pa ng abogado sa kanya, kaagad naman niyang pinirmahan ito na hindi na binasa, kung ano man ang nakasulat doon. Dahil hilam na sa luha ang mga mata niya. O paano iha, may iwan na kita? Aasikasuhin ko pa itong mga papeles, para maisaayos na lahat, pagpapalim na sa kanya ng abogado nila. Kaya nang makaalis ito, nagulat na lamang siyang makita na masayang-masaya ang itsura ng mommy niya, tuwang-tuwa ito samantalang siya gulong-gulo ang isip.